Good afternoon guys. Ito nga pala yung ating mga bagong ginawa ngayon. Kung mapapansin nyo, iba-iba yung kulay. Ito po yung mga kulay na pwede pamilian sa ngayon. Pwede kayong mag-request ng mga colors ng anodize na gusto ninyo. Just kagaya na sinabi ko sa inyo, yung anodize, nakakatulong yan. Yung pag-anodize, nakakatulong yan para hindi magkukurod at saka hindi hindi magkukurod hanggang kahit ilang taon na yan na ginagamit nyo. Teka, wala pa rito pala yung yung aking ito naman, lahat ito ay padadala natin. Sinamantala ko lang i-video para maipakita ko sa inyo yung mga bago ngayon natin. Ito, conversion set ito. Ito, unahin ko na to. Conversion set yan. Tapos, mamaya pakita ko sa inyo kung paano ko isi-set yung regulator niyan. Kaya tapusin nyo yung video. Ito lang yung kulay na meron tayo ngayon. Ito yung black. Power plenum yan. Tapos ito, barrel extension. Kulay gold. And then, black din to. Ito, red. Yan, red. Tapos green. Ito yung gray. Ito yung gray. Ito naman ay decacker. Yung pang-alis ng kasa. Pang-kasa na rin. Yan, wala lang tayong bolt ngayon eh. Hindi ako nakapag ng bolt. Naubusan tayo, kaka-order ko lang. At tapos ito yung gauge para dito. Ito ay pang arm score. Arm score siya, pasok-sok lang. Bali, pin lock lang ito. Madaling maglagay ng rito, madaling magpatibay. Set screw lang yung gagamitin. Pwede ako magpadala ng set screw para dito. Pwede yung mag-thread kayo dyan. Pwede nyo naman itagos yung butas pag ganon. Para sa pin. Kasi malayo siya sa butas. Kasi malaki itong tangkay nitong makapal yung tangkay ng arm score. So ito yung gauge nyan. Sa ko na ilalagay yan. Kasi wala akong o-ring dito. Ito regulator, pakita ko sa inyo kung paano isineset. Ito naman ay para sa Predator ito. Barrel extension. Kasi maglalagay siya na itong power plenum. So siyempre hahaba. Sakto lang yung kanyang haba ng barrel niya para doon sa tank niya ngayon. So kailangan niya ng barrel extensions. Ito naman siguro enough na. Kasi magiging ganyan na kahaba yung So medyo may allowance pang 1 inch pa. So siguradong pag upgrade niya, paglagay niya ng power plenum, malalagay niya din lalagay niya nito yung barrel. Malalagay niya na rin yung kanyang silencer. Problema kasi yan, pag walang silencer, yung barrel mo, hindi, although mas maiksi siya ng konti kaysa doon sa tank, kahit konti lang yon. Kapag wala ka nito, hindi mo malalagay yon unless magpapalit ka ng barrel. Kasi hahaba yan eh. Kasi magdadagdag ka ng power plenum, siyempre mga 2 inches, dadagdag yan. Kailangan mo ng ito 3 and 3/4, halos 4 inches itong haba nitong Pero 3 inches lang yung mismong nakalitaw. Kasi ito, dito ilulubog yung silencer eh. So ito lang yung counted niya. So ayun, yung mga may gusto niyan na kontakin nyo lang ako sa akin, PM nyo lang ako. At meron tayo, pwede ko kayong igawa nito. Ayan. At ito, pakita ko sa inyo. Ang thread nito is 12 by 1.25 o 11.5 by 1.25. Tetestingin natin yan sa barrel. Kuha lang ako ng barrel. So ito, kapareho nito yung thread ng mini Predator. Ilagay muna natin ito dito. Yan. Lagay muna natin. So testingin natin ilagay. Ay, kita nyo ha. Sok na sok ha.
Tumutunog-tunog pa. So, ayan. Try natin silipin. Hindi natin masisilip. Pero tuwid na tuwid yan. Kasi kita nyo naman, pag gumagawa ako nito, talagang as much as possible, talagang dapat tuwid. Kasi pag kumilo yan, sayad na yung sayad na yung pellet. Medyo hinihingal ako. Pagod ako eh. Yan. So, ayan yung ating sa ngayon. Ito yung mga ginawa natin this day. Yung kasing mga nakaraan na na-ship ko na. So, wala na yon. Ito, bukas lalabas na ulit yan. Wala na ulit yan. So, yung mga makikita nyo susunod, yun na yung mga bagong gagawin natin. So, dito, pakita ko sa inyo, no? Paano isineset yung 1,500 dito. Kaya wala nang magtatanong pagdating dun sa para malinaw natin to. Ayan. Para malinaw yung ito naka-video na Isi-set ko rito kasi isasama ko to dito sa isang Ayan, ang ganda swerte nung nyo Tsaka ngayon, medyo naka-promo pa tayo. Kaya medyo mababangin nyo. Tingnan nyo same as Taiwan Red. O, di ba? Pero mura lang yan. Wala pang 1K yan. Saan ko ba nailagay yung mga pampihit? Ito, pakalas. Yan. Tatanggalin natin muna. Yan. Pakita ko sa inyo kung paano mag-shoot. Shoot talaga yan. Ayan, tingnan nyo, di ba? Wala kakalog-kalog, kagat na kagat. Tapos anodize pa yan. Ayan, tapos konting balik lang. Di ba? Nasa ibabaw na. Ito yung kanyang tank. Yan. Yan. Di ba? Sakto-sakto diba? Pang tama-tama yan para sa Armscor Squares Bingham yan. Diba? Pipicturean ko yan pagka kasi isa to sa natin. Ubos na yung ating tank na flat bottom. Kaya ito, since kasalanan ko naman kasi naubusan ako, so ito na, round bottom na ilalagay natin para maganda itsura. So tama-tama pang hunting to kasi short, diba? Ngayon, para na rin dun sa ating tapusin nyo itong video na to at papakita ko sa inyo paano isineset yung 1,500 nito. 1,500 pero hindi naman mismo 1,500 yan. Yan ay nagre-range ang kanyang between 1,350 to 1,500. Yun yung niya, hindi siya sakto. Nasasakto ko yan pag ako gumagawa. Nag-a-adjust ako. Flat disc ang ginagamit ko para hindi masyadong malaki yung i-add niya. Pag nagdagdag ka ng isa, below 1,500 pa rin. So, okay na yun. Hindi kailangan ng masyadong mataas na output para makakuha ka ng mabilis na FPS. Yung sa akin nun, kung natatandaan nyo, during pandemic, meron akong isang upgraded na tanso, na airgun, hindi naman LD Ang ganda niya, at tapos 1,200 lang din yung output niya. Pero 1,200 FPS din. So kasi matagal na yung pansukat ko ng meter per second pa ngayon sa akin na yun Yan, ito. Hindi pa yan nagagalaw. Kung makikita nyo, ayan, nasa labas pa yung pin. So dito, ayan, buti hindi nilaglag, no? Ayan. So dito, ayan, kung makikita nyo, nakaganyan, from dito tayo kukuha. Kung makikita nyo, unang portion, 2, and then 4, and then 6. Yung 6, babawasan natin na isa. So, yan, napakasimple 13 disc ito.
So magiging 12 days lang siya. Hindi ka pwede dito magbawas kasi masyadong malaki ang mababawas. Yan. Kapag ito, habang umiisod dyan, lumalaki. Kagaya dito, pag itong binawasan mo 1,200, magiging output niya. Pag inalis mo itong isa na to, yan, ito yung pangalawang portion niya. Pangalawang layer. Pag inalis mo to 1,200. Kaya dito tayo mag-aalis sa may animan. Yan. Itong animan na to, magiging ano siya. Kapag ang pleno mo ay sakto lang, sakto rin to 1.5 din. Yan. Pero pag ang pleno mo, habang lumalaki, bumababa. Bumababa yung output. Yan po ay ano ko yan, based doon sa aking experience sa dami na ng airgun na isinet ko ang regulator. Yun talaga. Habang lumalaki ang pleno, bumababa yung output. Kung isinet mo siya ng 1.5, hindi siya mismo magwa 1.5. Pero pag ito, nilagay mo sa mga, let's say, Mangyo, o dun sa converted Nimrod, dito sa, nagwa 1.5 talaga siya. Ayan. So, binawasan na natin, no? Ayan, binawasan na natin. Pakita ko sa inyo. Ito yung binawas ko. Ayan, dito muna siya. Pakita ko sa inyo, hindi natin kinabit yan. So, ibabalik na natin. Ayan, ito yung 4. Kabilaan siya, tagupan. 4. Tapos, ito yung 2 na naka-paste sa wall ng Yan. So, yan. So, yun yung isa. So, ibabalik na natin siya rito. Yan. Kasi hindi ko ina-advise na 1.8 talaga ang maging output nito. Pero isasama ko itong isang disk. In case na gusto gawin nila na 1.8, ibabalik lang ulit yun, 1.8 na yan. So, ito yung palaging yung iba inaalis na to. Inaalis na yan. Pero ako, ang ginagawa ko ganito lang, binabaliktad ko siya ng position. Yan, para nagpa-function pa rin. Walang nabawas na piyesa sa kanya. Ang trabaho naman ng spring is to push backward yung para siya. So, yung pa rin na magiging trabaho niya dyan. Yan. Kapag nasira yung pinapatungan niya na pwede na tanggalin na rin yon. Tanggalin na yung pinapatungan na walang problema yon. Yung iba nga inaalis niya pareho eh. Eh ako hindi ko inaalis kasi since pyesa yan tapos spring may function yan. May function yan dun sa loob. Kaya sa bagay ang function yan is para i-return kapag ang gamit mo is regulator talaga na. Yung regulator mo may magtutulak, may magpupush ng pin. Yun yung pero wala na rin visa. Continuous na rin yung hangin. So ang trabaho niyan, kung ito yung gagamitin mo pinaka firing pin. Kasi yung trabaho ng spring nun is i-return yung so ikakabit na natin dito. So ilalagay ko muna para ma-set ko kung 1,500 na sinet natin yung hindi ko manalalagyan ng o-ring. Yan, isi-set ko lang to ng tama. Yan, para naka siya. Yon. So kita nyo na kung paano yung ginagawa natin Yan. Yan, di natin pagdadamot yung mga ganitong kasi maraming gusto na mag-DIY ng kanilang mga airgun. Di ba naman tayo para matulungan din. Yan ganyan na yan. So yan na yan. Pag nilagay ito is ganyan na siya. So yan. O yun, ramdam na kumakayod yung pinipress niya yung o-ring. So yun, lalagay ko na lang yung yung aking messenger para at kung mailalagay ko yung mga link neto sa shop para sa Shopee, bibigay ko sa inyo yung link ilalagay ko kung may time pa ako kasi medyo busy tayo yan. So eto na
ang ating project sa ngayon. Tapos ito yung kanyang ano, hindi ko muna kasi lalagyan ng ano to, kasi yung panghigpit nandun pa, marami tayo. Ang gusto ko lang, may pakita nga ito sa inyo. Ayan, yan ang mga pinagkakaabalahan natin para doon sa ating hobby. Ayan. Yan ipadadala ko ng lahat yan after ng video na to, kaya binidyo ko na. So dito to. Ayan, nakita nyo, lapat na lapat siya. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo lahat. At sana'y ayun, kita-kita tayong muli sa mga susunod pang video. Tulungan nyo ulit ako kagaya nung dati. At tutulungan ko rin kayo. Lahat ng mga tanong ninyo, yung mga kailangan ninyong nakagaya niyan, binidyo ko pa yung regarding dun sa paano daw mag-set ng 1.5. Ayun, pinakita ko sa inyo sa pati pagsiset. Ito mismo. Ayan, ano na siya. So, tomorrow, pipikapin na ito. At padadala ko itong lahat, kaya binidyohan ko na. Pati ito. So, ito dalawa. Yan, taas yan. Siguro sa mga susunod, marami, habang dumadami yung ginagawa natin, mas marami ako maisishare sa inyo na mga bagay-bagay na ganyan. Kahit pati sa pagtutuning, pangkaraniwan tuning, i-share ko sa inyo kung paano ginagawa para hindi na kayo kumbaga, kung kailan na saka kayo magtatanong. At sa atin, i-share na natin palagi yung mga ginagawa natin yan, no? Nag-lobat na rin, di ka na na-charge dahil sa dahil, no? Dahil busy po talaga. So, maraming salamat sa inyong lahat. At hanggang ngayon, andito pa rin tayo. Patuloy doon sa ating hobby. Doon sa ating mga laruang dihangin na ano natin. At ngayon, improve na. Marami rin po akong natutunan doon sa kapapanood ko ng mga video din para makapag-analyze tapos mag-research din. Ayun, kahit papano natuto na nakita nyo yung mga gawa ko nung unang-una before pandemic pa. Medyo ano tayo, no, kasi nagpapagawa lang tayo ng mga ganito. Yung mga parts, pinapagawa lang natin. Meron tayong tagagawa na na machine shop. At hanggang sa ngayon, ako na mismo ang gumagawa. Ako na mismo ang kaya ayaw ko nang kumuha ng tao kasi baka yun ang maging dahilan ng aking pagkasira. Sayang yung pinaghirapan ko, natutunan ko kung ano nyo naman, medyo tayo ngayon, medyo iwas tayo pagdating dun sa mabuti pang ako na lang mag-isa at least gawin ko lang yung magagawa ko, kung ano yung kaya ko, yun na lang. Importante sa akin makapagbahagi sa inyo, lalo na malalayo kayo, makapagbahagi ng mga kaalaman. Suportahan ko na lang kayo pagdating sa parts na kailangan nyo. Bigyan nyo na sa akin yung layout. Nung na ganyan, maitutulong ko, huwag kayo mahiyang mag-message sa akin. Medyo busy nga lang tayo, mas prepare ko talaga, kaya po yung mga gustong kumuha ng ganito sa akin, mga parts, ay gusto ko tawag kasi ang wala pong time talaga mag-text. Malaki pong abala pagka texting o chatting. Medyo tayo doon, matagal tayo makasagot. Minsan pa nakakalimutan ko na, may sasagutin akong chat, makakalimutan ko na. Kaya po mas maganda, binibigay ko sa inyo yung mga yung messenger ko, yung number ko. Mas maganda po para instant at saka mabilis ang usapan. Na lang po, calls na lang. Kung may internet kayo, through messenger. Kung kayo naman ay may load, pwede nyo akong tawagan. Or i-text nyo ako kahit ako yung tumawag. Ganun. Di ba? Ang ganda ng ko. Kasi tutuwa rin naman ako kapag may
nakakausap akong ano, lalo na yung nangangailangan ng ano, konting tulong, konting advice. Ayan, ako naman po ay advice lang, hindi naman talaga as in ituturo ko yung ano, mas mahusay kayo sa akin na may mga sa inyong mga sariling laruan kaysa dun sa ano, mas may alam kayo doon kaysa sa akin kasi sa inyo yun eh. Kaya kung may maidadagdag man ako, is yung base lang dun sa experience at saka yung nalalaman natin. So, sana itulungan nyo ulit ako na ganyan lumawak pa yung ating channel. Medyo ano tayo, napapag-iwanan na tayo ng mga ano, yung mga bago, yung iba mas bago pa sa akin ay iwanan na tayo kasi mas magagaling kasi sila sa akin eh. Mas mahuhusay sila kaya ano lang, kaya ako nahihingi din ng tulong sa inyo para medyo makuha kasi dun sa hindi naman ako pwede makipagpagalingan sa kanila kasi sabi ko nga sa inyo mas mahusay naman sila kaysa sa akin. Nakaduhan kung ano lang yung kaya kong gawin, yun lang yung ginagawa ko. Yan, kung ano yung kaya kong i-improve, pag-aralan, pinag-aaralan ko. So, ganun lang yung ginagawa ko. So, maraming salamat po sa inyong lahat muli. At ako ay babalik doon sa kabilang bahay lang. Babalik ako doon kasi mag-isa lang talaga ako dito. Dito kasi yung mga machine natin. Ako lang mag-isa dito. Kaya, ngayon, kailangan kong bumalik na ulit doon para medyo masaya kasi para ako dito. Nagsosolo-solo ako dito eh. Kaya ito, medyo ano. So marami